lahat. Tayo po ay manalangin po. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sinasamba ka namin, Panginoon, dinadakila sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong habag at biyaya, Panginoon. Lord, kung wala ka sa buhay namin, Panginoon, Lord, wala rin kami, Panginoon, Lord God. Siguro, Panginoon, kami napahamak na, Panginoon, kung hindi dahil, Panginoon, sa iyong pagliligtas sa amin. Panginoon, Lord, lahat ng meron kami, Panginoon, ay galing sa iyo. Kaya, Lord, lahat, Panginoon, ay nararapat, Panginoon, na ibalik sa iyo. Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong gabi, Panginoon, Lord, dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang mangunahan, Panginoon. Ikaw ang siyang magturo, Panginoon, o God, sa amin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ang maririnig, Panginoon, ngayong gabi. Lord, itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. At Lord, patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Sa bawat kasalanan, Panginoon, na nakikita mo, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, sinasadya man o hindi, Panginoon, na pagkakasala. Panginoon, O God, Lord, bawat isa, Panginoon, na anak mo ay pagtatagampayan mo, Panginoon. Lord, itong gawain mo, Panginoon, ay pagtatagumpayan mo, Panginoon, O God. Lord, salamat sa lahat ng iyong biyaya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magandang gabi po. Ah, dumako po tayo sa libro po ng Marcos, chapter 11. Okay, dito po tayo sa verse 12 po. Ayan. S- ah, Grabe po yung nangyari po dito sa Baguio po, no? Sa akin po personally or sa amin, it's more of a usually po kasi yung tumatama pong bagyo sa dito sa lugar namin, hindi po naman siya talaga nagkakos ng grabing damage sa amin kasi never po kami nakaranas ng baha dito. Yung mga tumba-tumbang puno lang po. Kaya po, usually po, pag ganitong may bagyo po. Actually, it's more of a blessing nga po sa amin kasi unang-una walang pasok, tapos nakakapagpahinga po kami. Tapos parang growing up po dito sa munti naming tahanan, parang pag may bagyo, actually natutuwa po ako kasi yung kami buong pamilya nasa isang silong ng bahay, tapos before, nung madami pang mga manok si Papa, parang ayun, nagtitunaw lang, mga ganyan, kain tulog lang yung ginagawa ko. So, pero ito pong bagyong ito, sa lahat ng bagyo na naranasan ko, ito yung medyo talaga na-disturb or nag-grieve po yung spirit ko. Kasi nung nakaraang araw nga po di ba po, lumalakas na yung hangin, lumalakas na yung ulan. Tapos napaisip ako, sabi ko, Lord, kung malakas na dito yung ulan at hangin, sabi ko, how much more, Lord, sa ibang lugar? And true enough po, kinabukasan, kasi brownout na po nun sa amin tapos parang pagkahapon pa nagkaroon ng kuryente. Grabe, nung tiningnan ko yung news feed ko po, ang dami po talagang nasalanta, especially yung sa Camsur, ganun, sa Cam Norte, even yung Sorsogon. Kami po kasi, yung Masbate po kasi, in general po, no, since nasa gitna siya, geographically, before tumama yung bagyo sa amin, may mga nakaharang na mga provinces such as, halimbawa, sa Catanduanes or Albay or Sorsogon. So parang kaya po yung bagyong pumapasok sa amin hindi na ganoon ka grabe talaga yung intense. Pero grabe po, no, parang nung gabing yun, grabe, halos di ako natutulog. Nagpe-pray ako, tapos ang dami ko pong friends po sa Bicol since doon po ako nag-aral before. Ang daming nag-share post ng talagang alam niyo po yun, yung tipong grabe, may nakita ako na sumisigaw na videohan, humihingi ng tulong. Tapos yung the way po sila na mag-cry out for help, para akong na terrified po ako kasi parang yung naririnig ko is yung mga cry out sa hell na parang, Lord, gabi, people are perishing. Pero Lord, syempre hindi po natin pwedeng questionin yung Panginoon kasi He has a purpose. Bakit po niya inalaw itong kalamidad na ito? Pero tayo po, tayo na may pagtitiwala sa Panginoon, we know na we are safe.
po dahil nasa atin ang Panginoon. Pero yung sa mga wala, 'di ba po? Yun yung nakaka yun yung sila po yung sobrang nakakalungkot yung nangyayari po sa kanila, lalo po yung walang wala silang Panginoon sa kanilang buhay. So, yun nga po, ang daming alam naman po natin, and I think dyan po sa lugar po ninyo, patuloy po na nananalasa ang bagyo. Salamat po sa Panginoon. We know na we believers are cover under the wings of our Lord. Pero yung iba po, grabe, nakakalungkot isipin po that they are perishing. So ngayong gabing po ito, nung nag-pray ako kanina kay Lord, kung ano ang i-share ko. So about po ito sa fruitless fig tree na kinurse ni Lord, na perish. Bakit? Kasi kinurse po ni Lord. So I know na napag-aralan na po natin to before, pero ito po yung binigay na salita ng Panginoon ngayon, atin pong muling pag-aralan po. Uh, Again po, ito po ay sa Marcos 11. Magsisimula pa ako sa verse 12. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Bethania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. Sige po, forward, di, punta po tayo jump po tayo sa verse 20 po. 20. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo pang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Sige po, balik po tayo sa verse 12 po. So, ito pong verse 12, kung pag-aaralan po natin yung previous verses, kung saan nanggaling si Jesus. So, galing po siya pumasok po siya na matagumpay na pumasok sa Jerusalem. So, ito po yung time na kung saan uh, sumakay po ang Panginoon ng asno. Tapos sa pagpasok niya po, yung mga tao ay nagsisisigaw ng Hosana, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So, ngayon, nung pumasok po si Jesus sa Jerusalem, pumunta din po siya sa templo. At nung matingnan niya ang lahat ng bagay na nakapalibot, nung hapon na po, pumunta na po siya sa Betania. At sabi po doon, kasama ang kanyang 12. Ipunta po natin siya sa KJV, ang verse 12. I-check lang po natin kasi tiningnan ko po kanina yung Betania kung saan po siya geographically. So, sabi po dito, yung Betania, sige po, makapindot po ng Bethany. Ayan po. So sabi po dito sa number 1, a village at the Mount of Olives, about 2 miles or approximately 3 kilometers from Jerusalem, on or near the normal road to Jericho. So yung distance po
sige po, balik po tayo sa RTPV, ng um, Jerusalem to Bethany is about 3 kilometers. And ini-imagine ko nga po, kung lalakarin po siya by foot, siguro, mahaba na po siguro yung 3 hours, I think. Kasi nakatry din na din po ako maglakad ng like 12 kilometers before. So parang ilang oras lang ba yun? 4 hours, mga ganyan. So sabihin natin 3 hours. So nakarating na po sila noon sa Bethany. At yung Bethany, at makita po natin na bakit hindi nagstay si Jesus sa Jerusalem. Pwede naman siya doon magstay po, di ba? Pero mas pinili niya yung Bethany. So, para po sa akin, kasi di ba po, lagi po natin, kung babasahin natin yung Bible, medyo nami-mention po talaga yung Bethany. At kung tutingnan natin sa mga Bible verses, yung Bethany po ay tahanan nila Lazarus, Lazarus rather, ni Mary at ni Maria, na alam naman po natin na minamahal ng Panginoon. At there was even an account in the Bible na doon sa bahay ni Simon the leper ay pumunta si Jesus at doon siya kumain. So ibig sabihin, yung Bethany is isang lugar na kung saan malapit sa puso ng Panginoon. Kaya ginugusto niya na magstay doon. So ngayon, nung nakapunta sila ng Bethany, umalis sila ng hapon sa Jerusalem, dumating sila ng Bethany. Yung Bethany naman pala ay isang village pala po sa Mount Olives. Kanina ko lang po nalaman. Di ba po yung Mount Olives, ito po yung favorite place din po ni Jesus na pagdasalan. So kinabukasan po, nang pabalik na sila mula sa Bethany, ibig sabihin from Bethany going to Jerusalem, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Sabi ko, Lord, iniisip ko to kanina. Sabi ko, Lord, bakit ka nagutom dito? Sabi ko, galing ka naman ng Bethany. Uh, Sabi ko, for sure may tinuluyan ka doon. So, eto sa akin lang po to, no? Di ko naman po sure. Para sa akin po, bakit nagutom si Lord Jesus? Baka kasi po, pumunta po siya ng Mount Olive, nagdasal po siya, baka po nag-fasting po siya, kaya nagutom. Again, that is just my ano po, no? Pero, itong verse 12 na po ito, malinaw po dito na sinasabi na si Jesus, nung siya'y nagkatawang tao, hindi po siya nakaligtas doon sa pagkagutom. Na ito yung halimbawa na talagang yung katawan ni Jesus nung nasa lupa siya ay katawan ng tao. 'Di ba po? So, sa Bible verses, madami tayong nakikita na si Jesus na inantok siya, napagod. Kaya nga po parang kung babalikan po natin yung crucifixion ni Jesus sa cross, before po siya mag-suffer ng pinako siya, di ba po, ang dami pong ginawa sa kanya, nabugbog, nalatigo, grabe. So parang, imaginein po natin na talagang yung pain na naranasan ni Jesus ay hindi napeke. Talagang sobrang nakaramdam po siya ng mga, yung pain nung pinako siya sa krus. So, ito yung Bible verses na mara-remind po tayo na kung tayo po nakaranas tayo ng mga, yun nga po, 'di ba po, sa yung mga pagkagutom, 'di ba? Yung mga, 'di ba, pag nagdadasal tayo, talagang yung nakakapagod na lumuhod, tapos nakakapagod na nakakaantok, mga ganun. O kaya pag naglalakad po tayo sa mga Bible studies tulad ni Jesus, hindi lang siya sa mga city pumupunta, pero ang dami niyang pinuntahan ng mga nayon, tapos naglalakad sila. Grabe, yung tipong, yung nararanasan din natin minsan na parang napapagod tayo. Pero sobra pa po yung naranasan ng Panginoon. At yun nga po, na si Jesus, nung nasa lupa siya, yung katawan niya ay katawan natin. Ito yung bilang tao na kung saan ito ay weak, at yun si Jesus po hindi siya nakalibre doon sa mga naranasan niya yon, at masigit pa yung naranasan niya kumpara sa atin. Kaya nga po, the best comforter po si Jesus na matatakbuhan natin. Bakit? Kasi 'di ba po, yung na makaka-comfort siya sa atin ng more than enough pa. Why? Kasi siya po mismo
naranasan niya yung mga paghihirap na nararanasan po natin. So sa verse 13 po, nakita niya sa di kalayuan isang malagang puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. So, dun po sa di kalayuan, syempre po gutom na po siya, 'di ba? Nakakita siya ng puno ng igos. Tas nung nilapitan niya ito, kasi akala niya may bunga. Di ba po, pag tayo din po, di ba? Parang naalala ko lang pag dumarating ako ng school, tapos gutom na gutom, tapos nalapit ako sa kusina, tapos parang pag walang pagkain, parang, grabe. Grabe, grabe. So, eto si Jesus, nung pumunta siya sa puno, nakita niya na walang bunga, walang may makakain. Bakit? Kasi maliwanag po na sinabi dito na ito, nung panahon na po iyon, hindi pa naman talaga panahon na yung igos ay namumunga. Katulad po 'di ba po ng mangga, may season na sobrang dami ng bunga ng mangga, may season na walang bunga. Kasi kanya-kanya po sila ng panahon. So yung nakita lang po doon, kahit na very healthy yung tree, walang bunga, kundi puro mga dahon lamang. So sa verse 14, anong nangyari? Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. So, dito po sa verse 14, makikita po natin dito na nung sinumpa ni Jesus yung puno ng igos, He made sure na itong mga alagad niya ay narinig kung ano yung ginawa niya doon sa puno ng igos. At maliwanag po sa mga alagad ng Panginoon, kasi yung pinili niya lang po na isama sa kanya papunta dun sa Bethany ay talagang yung 12. Sila lang po talaga. So, may rason si Jesus bakit pinarinig niya talaga. He made sure na maliwanag na narinig ng mga alagad at naintindihan kung ano yung ginawa niya, which is yung sinumpa niya yung puno. Sa verse 20 po, jump po tayo. So sabi po dito, kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito. Kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. So maliwanag po dito na talagang maliwanag sa mga alagad po na itong punong ito na malago, na madaming dahon, malago kasi ang dami pong dahon eh. Maliwanag na sinasabi ng Bible na nung panahon na yun, hindi yung panahon ng taglagas. Kundi talagang yung puno malago kasi madaming dahon. So it's a healthy tree. And all of a sudden, isang araw lang yung lumipas, kinaumagahan, nung dumaan sila, talagang yung puno na ang daming green na dahon, pinabukasan, nung pinuntahan nila, tuyo yung puno. At ito pa, hanggang sa mga ugat nito. Ibig sabihin, bakit, ang ibig ko pong sabihin, yung pagkatuyo po ng puno ng igos ay umabot hanggang sa ugat nito. Ibig sabihin talagang it's totally dead. Hindi na talaga siya yung may pag-asa pa na talagang muling mag-grow, kundi talagang grabe, totally patay talaga yung puno. At hindi na siya yung kakikitaan mo pa ng buhay that will come through it. So, at ito, nung nakita to ng mga alagad, syempre, naalala nila na kaya nangyari na itong punong ito ay namatay, natuyo hanggang sa ugat, ay dahil ito ay sinumpa ni Jesus. So, ano po ba ang magiging aral po natin dito sa sinumpang
puno ng igos. Ah, Alam niyo po, isa po to sa favorite ko talaga. Kasi grabe yung kumbaga revelation na na nakuha ko. Kasi parang di ko po sure kung dito yon noon sa bahay or Sorsogon nung pinag-usapan namin to nila Pastor Next. At grabe, nakakatuwa yung revelation ni Lord pero at the same time nakakatakot. So, etong pagkatuyo po or pagkasumpa ng puno ng igos ay basahin po natin, punta tayo sa Second Timothy chapter 4 verse 2 to 5. Sabi po dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. So, magtataka tayo doon sa puno ng igos. Kung tutuusin, di ba, parang, eh, ano naman yun eh, parang given yun eh. Hindi naman niya season na mamumunga, so wala talaga siyang bunga. Bakit isusumpa siya ni Jesus? Because ginawa siya ni Jesus na kung saan narinig pa ng kanyang mga alagad ay dahil may gusto na ipahiwatig po sa atin ang ating Panginoon na tulad po ng puno ng igos, di ba po healthy siya? Tayo po, lumalago po tayo sa Panginoon kasi ang dami po natin, di ba, na nakukuha sa Kanya yung kalakasan araw-araw, yung kinocomfort tayo ni Lord. Kahit walang ibang tao na mag-comfort sa atin, sometimes kahit may mga tao na, ah, alam mo po yun, yung tipong, ah, sa Lord tayo talaga nagko-confide ng ating mga, mga gustong sabihin sa Kanya. Yung, what I'm trying to say is po, nakakakuha po tayo ng, ng kalakasan sa Panginoon. Unlimited yung grace sa atin na, na bibigay ng Panginoon dahil nasa Panginoon po tayo. Pero the thing is, tumatanggap tayo sa Lord. Tumatanggap ng biyaya, tumatanggap ng pag-iingat, tumatanggap ng kalakasan, tumatanggap ng pag-iingat even sa ating family. Yung ating mga pinagdarasal talagang grabe, ang dami pong answered prayers. Grabe. Pero gusto ni Lord na hindi lang tayo tumatanggap sa Kanya, kundi may iniutos din ng Panginoon yung Great Commission sa atin. Nasabi dito ni Lord, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, napapanahon man o hindi. Sa panahon na parang, di ba may panahon po ang lakas-lakas natin, on fire tayo, pero may panahon na tulad nito, babagyuhin tayo ng mga problema, ng mga pagsubok. Talagang may time na parang panghihinaan tayo, pero sa gitna ng panahon na malakas ka man o hindi. Sabi ni Lord, ipangaral mo pa rin yung salita ng Panginoon. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So, yung puno ng igos, in-example siya sa atin ni Lord na ito'y malago, ngunit walang bunga dahil hindi niya season. Pero sinumpa niya. Bakit? Kasi ito wina-warning po sa atin ng Panginoon na pag hindi tayo namumunga, hindi natin pinapangaral ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi, anong mangyayari sa atin? Tayo rin po ay susumpain. Hanggang sa, anong ginawa doon sa punong igos? Hanggang sa ugat. Ibig sabihin, totally, na-perish siya. It was destroyed. Even though, di ba, yung puno na yon, it has a potential pa na mag-bear fruit. Pero, pero, sa atin din po mismo, meron tayong potensyal na mag-bear fruit, na magturo, na mag-evangelize, na mangaral ng salita ng Diyos. Pero pag hindi po pala natin siya ginagawa, hindi tayo namumunga, susumbain po tayo ng ating Panginoon. Sa verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip,
Susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. So, dito po, makikita po natin dito na may mga pagkakataon na pag hindi po pala natin pinapangaral yung salita ng Diyos, hindi natin tinuturo sa mga taong iyon, may darating pala yung panahon may na kung saan hindi na sila makikinig. Na yung chance na sana naturuan sila at nakinig sila ng aral, pero hindi natin ginawa dahil hindi tayo namunga. Maaring yung chance na pala na yun ay, kumbaga, mawala na. Why? Bakit? Dahil yung puso nila mas titigas na. At hindi na sila makikinig at ayaw na nilang makinig sa ating ipapangaral na salita ng Diyos. So, dako po tayo try po natin sa Mateo 7 verse 19. Ito din po, oh. So, about po ito din sa punong hindi mabuti ang bunga. Sabi dito, ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. So, maliwanag po yan. Yung hell po yun. Na kung saan tayo bilang puno, pag hindi tayo namumunga ng mabuti, anong sabi po dyan? Tayo'y puputulin at itatapon sa apoy. Sa Romans chapter 10 verse 14 to 15 po, Roma chapter 10 verse 14, sabi po dito, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Amen. So, inaakay po tayo ng Panginoon na kung saan gusto ng Panginoon na ipangaral natin yung salita niya. So, paano nga tatawag yung mga tao sa Panginoon kung wala naman talaga silang pananampalataya na tunay? Ang dami pong doon sa mga nabahaan, grabe po, yung iba po, hindi naman talaga si Jesus yung tinatawag, yung iba, yung ano nila, yung kung saan dun sa lugar na yun, kung ano yung, halimbawa, yung inang, ano nila, inang Peña Francia, inang Maria, mga ganun. So, yun nga, tumatawag sila, pero yung wala namang kabuluhan ang Diyos na tinatawag nila. So, paano sila sasampalataya kung hindi po tayo nagtuturo or nangangaral ng salita ng Diyos? So, dito po tayo, balik po tayo sa Marcos 11 po, sa 14. Ay, sige po, sa 20 na po pala. So, ayun. Sa verse 22 po, sa pagpapatuloy, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. So, eto sa verse 23, Jesus is talking about faith. Di ba po? Doon sa binasa natin kanina sa Roma, yung sinasabi doon, paano sila mananampalataya kung walang may magtuturo?
paano sila makakapakinig? So, paano magkakaroon ng pananampalataya? Nagsisimula po sa pakikinig ng salita ng Diyos. At paano ito mangyayari? Kung may maghahayag po sa kanila. At sinasabi po dito ng Panginoon, at pag yung isang tao ay may pananampalataya, tinuturuan po tayo ng Panginoon na huwag tayong mag-alinlangan. Bakit po ba? Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 6 to 8, yung about po sa pag-aalinlangan, sabi po dito, so kung babasahin po natin yung verse 5, sige po, verse 5 po muna. Sabi po dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. So, ito yung pag binabasa ko nga po to, I know na hindi lang si Lord yung tinutukoy niya dito na hihingi natin is karunungan. So, ito yung mga prayers na gusto natin hingin sa Lord. Sabi dito, sa 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So pinupunto po dito ng Panginoon na kung tayo po ay humihingi sa Kanya, dapat yung pagtitiwala natin sa Diyos na ito'y ibibigay sa atin ay dapat buo. Dahil pag nakikitaan tayo ng pag-aalinlangan, maliwanag ang sabi ni Lord, huwag na tayong umasa na tayo'y tatanggap pa. Kung meron tayong mga pag-aalinlangan sa ating mga pinapanalangin sa Kanya. So, yun po, isa po pala sa rason kung bakit may mga prayers tayo na hindi pala talaga nabibigay ng Panginoon. Hindi dahil sa gusto hindi dahil sa ayaw ni Lord na ibigay yun sa atin, kundi hindi maibigay ni Lord. Bakit? Dahil hindi tayo handa. Bakit? Yung puso po natin pala ay may pag-aalinlangan. So, balik po tayo dun sa Marcos 11. Sige po, balik po tayo. So, sabi po doon, sabi dito, sa 23, ulitin ko po, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umunod ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. So ito yung mga, kumbaga sinasabi ng Panginoon na sa Diyos ay walang imposible kapag kasumampalataya ka. Walang imposible ka sa Kanya. Yung imposible sa tao, kaya niyang gawin. Pero it will work only if andun yung great faith po natin. Sa verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo iyon. Sa verse 25, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. So, isa po ito sa napakahalagang kailangan natin po gawin kapag tayo po ay lalapit sa Panginoon at tayo po'y mananalangin na kung saan gusto po ng Panginoon na talagang magpatawad po tayo sa mga tao na nagkasala po sa atin. Di ba po, iyan po yung tinuro na prayer ni Lord na kung saan kailangan natin patawarin yung mga tao na nagkasala sa atin. Dahil kung hindi natin sila patatawarin, hindi malinis yung puso natin sa kanila, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Hindi diringgin ng Panginoon ang ating mga dasal sa Kanya. Bakit? Kasi po dahil doon sa hindi natin pagpapatawad sa atin pong kapwa. Yan po 'di ba yung inulit lang po yan sa
Mateo chapter 6 po, di ba? Sige po, punta po tayo, Mateo chapter 6. Sa 14 po at saka 15. Sige po, sabi po dyan, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ng iba sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So, doon lang po ang akin pong topic. Tayo po ay sige po, last verse po, 1:15 verse 7 po. Sabi po dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Sa verse 8, napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad sa pamamagitan ng pagkakaroon ninyo ng masaganang bunga, dito ang aking ama ay napaparangalan at kayo'y magiging mga alagad ko. So sa atin pong pamumunga na masagana sa Panginoon, tandaan po natin na ang napaparangalan po ay ang ating Ama. So wag po natin angkinin yung glory na dapat sa Panginoon. Kung tayo man po ay nagbubunga sa madaming area ng buhay natin, yun ay dahil po sa ating Panginoon. At sinasabi po ng Panginoon, kung ikaw ay masagana ng nagbubunga, mas mamunga ka pa ng marami. Dahil sa atin pong pamumunga, nakikilala po ng mundo na talagang tayo'y tunay na alagad ng ating Diyos. So, mamunga po tayo sa paghahayag ng salita sa ating sa especially po sa mga lost. So, ang dami pong tinuro po sa atin ng mga bagyong dumadaan dito sa ating bansa, sa mga gera na nagaganap. Talagang pinapahiwatig po ng Diyos sa atin na talagang yung let us fix our eyes on Jesus at hindi po dito sa mundong ito dahil itong mundong ito ay isang temporaryo lamang na lugar at hindi ito ang ating tahanan. So, salamat po sa lahat po. Tayo po ay dumako sa banal na hapunan